Hindi matanggap ni Jolo ang sinabi ng kanyang ama na kailangan nitong magpakasal sa isang babae bago nito makuha ang kanyang pamana bilang isang CEO at tagapagmana ng kumpanyang matagal nang iningatan ng kanyang amang si Alejandro. Isang anak ng bilyonaryo itong si Jolo, gwapo, matangkad at may mapangakit na mga mata. Kaya naman maraming mga kababaihan ang nahumaling sa kanya. Ngunit sa lahat ng babaeng nakasama nito, ni isa ay wala siyang nagustuhan. Gusto lamang niyang pampalipas ng oras. Ngunit dito siya masusubok sa isang babaeng maganda, palaban na si Roxanne. Ito na kaya ang tamang babae na magbibigay ng aral at leksyon sa buhay ni Jolo. Kaya naman mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa ating kwentong magbibigay aral sa ating buhay. Isang resepsyonista sa isang sikat na hotel itong si Roxanne. Maganda at talagang maibubuga ito. Laking probinsya ang dalaga. Matapos siyang makapagtapos ng pag-aaral ay nakapagdesisyon ang dalaga na magtungo sa syudad para makahanap ng maayos na trabaho upang may pangtustos sa pamilya. Mahirap lamang ang kanyang mga magulang, subalit dahil sa pagpursige nila ay nakapagtapos ang dalaga. Kaya naman bilang ganti ay nilakasan niya ang kanyang loob na magtungo sa syudad kahit mahiwalay man sa kanilang piling. Samantalang dahil sa pagkainis naman itong si Jolo, tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Jake para samahan itong magliwaliw. Hindi pa handa si Jolo sa kasunduan ng ama. Mas gusto pa niyang magbulakbol kasama ng mga barkada. Alam naman niyang mapupunta talaga sa kanya ang lahat ng pamana mula sa ama. Hello Jake, nasaan ka? Samahan mo na ako. O Jolo, ano na naman to? Marahil nag-aaway naman kayo ng daddy mo ano? Jake, mamaya kapag narito ka na, sasabihin ko sa'yo. Anyway, may kilala ka bang hotel dyan na malapit sa resort na pwede kong mapagpahingahan? Pwede mo bang i-book? Kailangan ko lamang magpalamig sa sarili ko. Sige Jolo, may kilala naman ako sa hotel at may sarili din silang resort. Mabuti yung ganun Jake. Sige, hintayin kita dito sa bahay ha. Ilang minuto lamang ang nakalipas, dumating din si Jake at agad naman silang dumiretso patungo sa hotel habang nasa kumpanya pa ang kanyang ama. Pare, ano tong ginagawa mo? Jake, ito kasi si Dad. Gusto niya ako mag-asawa na bago niya bigay sa akin ang kumpanya. Nako Jolo, kung yan talagang requirements para mailipat sa iyo ang pangalan mo sa mana na yun, bakit hindi gawin? Jake, nahibang ka na ba? Alam mo namang wala pa akong plano na magkaroon ng pamilya, hindi ba? Yung ganyang mga bagay wala pa sa sarili ko, sa isipan ko. Isa pa, masaya pa ako bilang single at gusto kong walang magdidikta sa akin. Ayaw ko ng relasyon, lalo na sa mga babae na yan. Kung ganun pare, mukhang mahirapan tayo niyan. Ano kaya kung magbayad ka ng babae na magpanggap bilang asawa mo? Pumili ka na dun sa babaeng nakasama mo sa kama. Kung sa bagay Jake, pwede naman pero gusto ko yung matinding babae, yung tipong maniniwala si Dad sa akin. Ilang oras lamang nakalipas ay nakarating na sila sa hotel. Nasa bungad na ang dalawa habang kinakausap ni Jake ang isang receptionist. Miss, 2 person in 1 room pwede ba? Yes sir, pwede naman po. Habang may ginagawa ang dalaga sa computer ay napatitig si Jake sa kanya. Maganda ang babae, parang nagkaroon ng interest itong si Jake na makilala ito. Miss? Yes sir? May nakapagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Nako, wala pa napagsabi sa kanya sir. Salamat po. Ako nga pala si Jake, and you are? Sir, pasensya na, bawal kasing ibigay ang pangalan namin during office hour. Pasensya na po kayo. Sige miss, basta I'm Jake and nice to meet you. Habang kausap ni Jake ang receptionist, napatingin din dito si Jolo sa kausap ng kaibigan. Hindi niya alam kung bakit sa dami-dami ng mga babae ay napahanga siya sa kanyang kagandahan. Maya-maya lamang dumiretso na sila sa kanilang kwarto, ngunit biglang tumawag ang kanyang ama mula sa phone. Jolo, nasaan ka na? Ano? Nakahanap ka na ba ng babaeng pangasawa mo or else ako ang maghanap ng babae para sa'yo? Dad, don't worry. May nahanap na ako. Mabuti naman kung ganun. Pero Dad, bakit mo ba ginagawa to sa akin? Jolo, kailan pa? Kung wala na ako? Sige Dad, tatawagan na lang kita kapag may napupusuan na ako. Dahil sa pangulit ng ama, hindi may iwasang pabuntong hininga ang binata dahil para sa kanya ay wala pa sa kanyang isipan ang ganung mga bagay. Pero may isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan, ang babae na sa labi kanina. Jake, pwede mo ba akong samahan sa bar? Gusto ko lamang magpalamig. Jolo, alam mo, bakit ka pa kasi nag-alala sa ganyang mga bagay? Alam ko naman na marami kang babae
At ngayon ka pa na problema dyan? Jake, alam mo, babae ko lamang sila, pampalipas oras. Oo nga Jolo, ang punto ko naman dito ay magpanggap sila ng asawa mo. Paniguradong hindi ka nakulitin ng daddy mo ngayon. Jake, alam mo, nakita ko noong kausap mo yung babaeng sa labi. Gusto ko siyang makilala. Tulungan mo ako makakausap siya. Jolo, alam mo bang gusto ko rin yung babaeng yun? Pare naman, tutulungan mo ba ako sa pagbibigay sa akin ng dad ko ng kayamanan? Kaya bukas kapag nakita natin ang babaeng iyon, kausapin natin. Hindi na lamang umimik si Jake sa plano ni Jolo. Tara na, samawa mo na ako, mag-bar tayo. Gusto ko munang mag-enjoy. Samantalang matapos naman ang duty ni Roxanne, niyaya ito ng kaibigang si Beverly na magtungo sa isang bar. Hindi bilang empleyado kundi bilang customer dahil off-duty nila. Gusto kasing matikman ni Beverly ang mga alak na pangmayaman katulad noong nasa ibang bansa pa ito bilang isang bartender. Kaya ngayon lagi niyang hinahanap ang lasa ng alak. Ngunit ayaw man itong si Roxanne ay pumayag na lamang bilang respeto sa kaibigan. Beverly, hindi ba high class ang mga ito? Roxanne, alam mo, kahit gaano pa kamahal ang mga alak na yan basta gusto ko, titikman ko. Bakit ang mayaman lang ba ang pwedeng uminom nito? Pwede rin tayo, di ba? Beverly, lasing ka na yata eh. Tara na sa apartment natin. Samantalang sa kabilang mesa naman, hindi nila mapansin ang may dalawang lalaki na kanina pa nakatingin sa kanilang dalawa. Narinig kasi ng mga ito ang pinasabi ni Beverly at ngayon medyo masama na rin ang tingin nito sa kanila. Miss, mukhang naalala kita. Hindi ba ikaw yung receptionist sa hotel kanina? Yes sir, pero naka-off duty mo kami. Ito kasing kaibigan ko. Kumakati na naman lalamunan eh kapag hindi daw makainom ng alak. So ngayon, pwede na bakit na makilala? Kasi naka-off duty ka na, hindi ba? I'm Jake and you are? Ako nga pala si Roxanne and this is my friend Beverly. Nice to meet you, both of you, Roxanne. Anyway, this is my friend Jolo. Napatitig muli si Jolo sa babaeng kausap ni Jake at bumulong ito sa kanya. Pare, mukhang nakita ko na siya, di ba? Gusto ko siyang babae na magpanggap sa akin na asawa ko. Gawin mong paraan para mapapayag mo siya. So, nice to meet you Miss Roxanne and Beverly. Matagal na ba kayong natrabaho dito sa hotel na to? 3 buwan na po ako sir. Ito naman si Beverly, galing sa abroad. Gusto lamang niya mag-enjoy sa buhay kaya nagtrabaho dito. Alam mo Miss Roxanne, kung hindi mo masamain, gusto lang kitang tanungin kung magkano ba ang sahod niyo dito? 20, 30k? Kasi I have something to offer you, 40 to 50k a month. Hindi magpaniwala itong si Roxanne sa offer ng lalaki at narinig din ito ni Beverly. Wow, nice offer friend. Pero ano naman ang trabaho ng kaibigan ko? Siya nga pala, bagong lahat. Ito nga palang kaibigan ko si Jolo. Hi, magandang gabi sa inyo. Alam mo Miss Roxanne, we offer you up to 50,000. Kung papayag kang magpanggap na girlfriend ng kaibigan kong si Jolo. Wala ka na may pang gagawin eh, kundi just pretend as lover sa harapan ng kanyang daddy. At kapag naibigay na kay Mr. Alejandro ang mana ng kaibigan ko, well, diyan na rin magtatapos ang papanggap nyo. Ano? Roxanne, pag-isipan mo ito na maigi. Walang kahirap-hirap ang gagawin nyo. Ito nga palang calling card ni Jolo. At kapag nakapag-decision ka na, pwede ka na magsimula agad-agad. Pag-isipan ko muna Jake. Pasensya ka na ngayon, tatawag na ako kapag nakapag-desisyon na ako. Dahil sa medyo nakainom na rin ang dalawang lalaki ay nauna na itong umalis. Samantalang naiwan naman sa bar ang magkaibigan. Beverly, ano sa palagay mo? Naku Roxanne, kung ako ang pipiliin mo, papatulan ko ng ganyang kahalagang pera. 50k, panigurado akong makaipon ka na at makapagbigay mo ng pera sa mga magulang mo. Hindi ba yan naman talaga ang habol mo kung bakit nandito ka sa syudad? Pero hindi ko alam kung paano magsimula. Paano kung mabuko kami? Mabuko ang plano nila, baka pati ako madamay. Ayaw kong mabigyan ng sama ng loob ang mga magulang ko. Roxanne, sa tingin ko naman hindi mangyayari yun kung sunod ka lamang sa plano nila. Papayag kaya ang dalaga sa offer ni Jake para magpanggap na girlfriend nito sa kaibigang si Jolo. Kaya mga kaibigan, abangan natin ang susunod na kabanata sa buhay ng ating bidang si Roxanne. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta
At kung nagustuhan nyo ang ating part 1, pwede bang paki-like at mag-subscribe. Abangan po natin ang ating part 2.